Pumalo na ang month ng June, ibig sabihin ng neto ay nakakakalahati na tayo ng taon. And dahil nga ito yung mid-year, madaming mga phones na nagsibagsakan yung presyo, lalo na sa price segment na 15,000 to 20,000 pesos. And dahil itong price bracket or segment na to, yung pinakamahirap or isa sa pinakamahirap pagpilian ng bibili nating phone, ay ibibigay ko na sa inyo yung listahan ng mga sulit phone na talagang bumagsak yung presyo ngayong June and this upcoming July. Kaya kung interesado kayo at gusto nyong malaman kung yung phone na pipiliin ninyo is pasok dito sa listahan natin, tara, pag-usapan natin itong mga bad boy phones to. Okay, gusto ko lang linawin kung hindi kayo nakaabot sa 6.6 sale, which is nakalipas na, at medyo late na rin ako sa paggawa ng video na to, pero don't worry, mas malaki yung sale na makukuha natin this upcoming 6.30 and also 7.7 sale, which is this upcoming July. Kaya pwede nyo pa rin gamiting reference itong video na to para meron kayong idea kung ano yung mga sulit phones na magandang abangan sa 6.30 and 7.7 sale. And also, lahat nga pala ng mga links ay provided po dyan sa description down below. And don't worry, kinalkal ko na po lahat ng mga trusted shops natin. Kaya matik, legit po yung mga links na yan. And also, meron din tayong ongoing na vouchers na pwede nyo makuha using YouTube Shopping Affiliate. Yan po yung perks nyo as a viewer. So, click nyo lang po yung link dyan and then madadirect kayo sa Shopee and then apply nyo lang yung ating platform voucher and then automatic makakakuha tayo ng discount. Yun yung isa sa pinaka-goods na part dito. And isa pang gusto kong linawin, itong listahan natin is labo-labo siya. Meaning, pinagsama na yung global and also China ROM at wala po itong particular order or ranking. Basta sasabihin ko lang sa inyo yung mga best phone para sa akin na goods bilhin ngayong 2026 para sa segment na 20,000 to 15,000 pesos. At simulan na natin agad sa one of my favorite phone ngayong 2026, which is the iQOO Z11 Turbo. Yung actual price nito is nasa 24,000 pesos, pero kapag sale, lalo na nung 6.6, may nakabulong sa akin na bumaba daw to ng 19,800 or 20,000 pesos to 21,000 pesos. Depende kung makakakuha kayo ng voucher. Kaya check nyo sa ibaba. And kung ako yung tatanungin ninyo, para sa presyo na yan, kung if ever man na makukuha ninyo sa ganyang presyo, itong po na to, yung pinakamurang Snapdragon 8 Gen 5 phone ngayong 2026. At the moment, marami rin mga murang mga Snapdragon 8 Gen 5 phone dahil nga medyo nagbabaan yung presyo. Pero para sa presyo na 20,000 or 19,000 plus, goods na goods yan at ito na talaga yung matuturing natin. And para sa mga hindi nakakaalam yung performance ng Snapdragon 8 Gen 5, talagang solid yan pagdating sa raw gaming performance. Kitang-kita na natin yan sa ginawa nating extreme gaming test and also full review dito. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko rin po yung link dyan sa description down below para may idea kayo. Actually, itong phone na rin na to yung napili natin na best phone ko para sa China ROM ngayong 2026. And at the moment, wala pang pumapalit sa kanya. Anyway, pagdating pa sa ibang specification nito, meron tong 7,600 mAh battery capacity with 100 watts fast charging support. Pagdating naman sa kanyang build, pang flagship din dahil meron na itong glass front, glass back, and also aluminum alloy frame at meron na rin itong IP68 and IP69 rating kaya walang magiging problema kung mababasa natin ito ng tubig. So in overall, flagship yung kanyang overall builds. Pagdating naman sa kanyang display, compact itong phone na to dahil meron itong 6.59 inch, 144Hz, 1.5K AMOLED screen display. Pagdating naman sa camera, lumalaban din. Meron itong 200 megapixel camera sensor with 8 megapixel ultra-wide camera and 32 megapixel na selfie camera. And in terms sa mga output na nakuha namin dito, palag-palag kung ako yung tatanungin pagdating sa overall performance ng camera niya, lalong-lalo na pagdating sa gaming. Kaya isa to sa best choice kung ako yung tatanungin sa mga recommendation na to. Next naman sa listahan at hindi nyo pwedeng palagpasin kung gusto nyo talaga ng isang phone na merong solid na presyo, which is Poco X8 Pro. Yung SRP nito or current price is 20,000 pesos, pero sa previous 6.6 sale nasa 13 to 15,000 pesos lang nila to nabili. Maraming mga kapare ko na nag-mention nito sa comment section and also maraming mga nag-PM sa akin sa phone na to. Okay na okay kasi yung performance nito in terms of gaming para sa presyo niya dahil meron tong MediaTek Dimensity 8500 Ultra. And based sa ginawa nating extreme gaming test and also full review, pinamalas nito yung overall capability ng device na to pagdating sa balagbagang gaming kaya pasado siya para sa akin. Medyo umiinit lang siya ng konti kaya gagamit talaga tayo dito ng phone cooler kaya suggestion ko na kinakailangan yung bumili.
Anyway, in terms of battery naman, meron tong 6,500 mAh battery capacity, meron na ring mabilis ng 100 watts fast charging support, and meron na rin siyang flagship build dahil meron na tong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, meron na ring aluminum alloy frame, polycarbonate back or glass back, meron na rin tong IP68 and IP69K dust and water resistant. Pagdating naman sa display nito, meron tong 6.59-inch, 120Hz, 1.5K AMOLED screen display. Kaya kung usapang movie watching or kaya pagbabrowse dito, mai-enjoy nyo siya. Pagdating naman sa camera, papalag din to para sa isang mid-range phone. Meron tong 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra-wide, and 20 megapixel selfie camera. And based sa mga sample photos na nakuha natin dyan, pwede na rin, pero yun nga lang, nandun pa rin yung problem natin na medyo contrasty yung kanyang mga napaprocess na images na nasabi ko rin sa full review. So, must watch para sa more detail. And kung ayaw nyo naman ng mga gaming phone, gaya ng naunang dalawang phones, ito yung best para sa inyo, which is Tecno Camon 50 Ultra. Meron tong presyo na 17,000 pesos para sa SRP, and meron naman tong promo sale price ng 14,000 to 15,000 pesos. Balita ko may nakabili nito ng 14,500 last 6.6 sale, kaya congrats agad sa'yo. In terms of specs, hindi siya gaya nung ng dalawa dahil hindi ganun kalakasan yung chipset na ginamit dito, which is Dimensity 7400 Ultimate. Pero kahit na ganun, yakang-yaka naman nito magpatakbo or makapaglaro dito ng mga light moderate games, gaya na lang ng MLBB or mga MOBA games at saka ng CODM at iilang mga shooting games. Pagdating naman sa battery nito, goods din naman in terms of overall usage dahil meron tong 6,500 mAh battery capacity and 45 watts fast charging support. Pagdating naman sa build nito, naka-flagship build din kung ako yung tatanungin dahil meron tong glass front and glass back na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, kaso nga lang plastic lang yung frame nito. Pero ganun pa man, meron tong 6.78-inch, 144Hz, 1.5K AMOLED screen display. Kaya kung usapang panonood din ng mga movies and anime, magkugustuhan nyo yan dito. Yung problema nga lang, curved screen siya, which is hindi gusto ng iba at gusto rin naman ng iba. So, yeah, nakadepende pa rin to sa para pa rin sa inyo at the end of the day. Pero pagdating sa camera neto, dito talaga nag-shine itong phone na to. Dahil meron tong 350 megapixel camera combo, which is main camera na naka 50 megapixel, telephoto camera para sa under 20,000 pesos na naka 50 megapixel din. Meron ditong selfie camera na naka 50 megapixel and ultra wide camera na naka 8 megapixel. At pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, talagang dito nag-shine ang Tecno Camon 50 Ultra. Kaya kung usapang camera lang talaga para sa mid-range level segment, etong Camon 50 Ultra yung best recommended ko pagdating dyan dahil solid yung camera niya in overall and naka-telephoto camera na siya para sa isang mid-range level phone. Na kung saan merong decent na camera and also decent na gaming performance pero sakto yung presyo, ito na yon, which is Samsung A57. Dahil ilang months lang yung nakakalipas nung una tong nirelease, yung presyo nito is nasa 24 to 25,000 pesos. Pero ngayong sale, nasa 13 to 15,000 pesos na lang itong ating Samsung A57. And yes, kahit ako nabigla ako nung binaba agad nila yung presyo kasi mostly papaabutin pa sana nila ng 6 months bago maging ganito yung presyo neto. And pagdating sa specs neto, talagang balance sa balance kung ako yung tatanungin. Dahil meron tong chipset na Exynos 1680, which is goods na chipset din yan in overall kung ako yung tatanungin para sa light moderate gaming. Yakang-yaka niyang gawin yan. Kung MOBA games ng CODM lang, walang magiging problema. Pero kung maglalaro kayo dito ng mga AAA games, doon na tayo magkakaroon ng problem dahil kinakailangan yung tweak yung graphic settings para mag-run ng smoothly yung ating Samsung A57 dyan. Pero kahit na ganoon, goods pa rin naman yung overall capability nito para sa mga light moderate games na madalas nating nilalaro. Pagdating naman sa battery, meron tong 5,000 mAh and 45 watts fast charging support. And based sa full review natin, kahit na medyo mababa yung battery capacity nito, na-outperform ng phone na to yung Poco F8 Ultra ko na daily driver phone ko in terms of longevity. Dahil ginamit ko sila na magkasabay at based sa ginawa natin testing, mas tumatagal yung battery neto, and yung main reason lang naman dyan dahil sa optimization ng software or ni Samsung mismo sa A57. So at the end of the day, nagmamatter pa din talaga to the most. Pagdating naman sa build quality, dahil na Samsung phone ito matic, naka-flagship build, pero itong glass front, aluminum alloy frame, and glass back na protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus. Pagdating naman sa display neto, meron itong 6.78-inch, 120Hz, 1080p
resolution na naka Super AMOLED screen display. And alam na natin yan in terms of display, goods na goods sa Samsung dito, mapa mid-range to flagship level segment dahil isa rin sila sa nagmamanufacture ng mga screen na ginagamit nila. In terms naman sa camera nito, pang balance phone din talaga dahil meron tong 50 megapixel main camera, 12 megapixel ultra wide, and 5 megapixel macro camera, plus 12 megapixel selfie camera. And pagdating dito, pretty mediocre lang din yung makukuha nating performance in terms of overall camera capability neto. Pero yung pinaka-point ng phone na to, balance siya at the end of the day. Dahil kaya makipagsabayan sa gaming, may magandang camera, okay na build quality, and syempre, merong solid na presyo. Pero kung gusto mo maging aggressive and also gusto mo rin na magkaroon ng solid phone pagdating sa gaming at meron ding malaking battery, para sa iyo ang Poco X8 Pro Max. And last 6.6 at ngayong darating na 7.7 from 25,000 pesos, nasa 20,000 pesos or nagsisale na lang to ng 20,000 pesos. And pagdating sa specs nito, meron tong Dimensity 9500S, and kung napanood na rin ninyo yung ating full review and also extreme gaming test, pinapakita doon na talagang goods na goods or halimaw yung performance ng phone na to in terms of balagbagang gaming. Yun nga lang, merong mga game na hindi pa ganun ka-supported yung mga highest graphical settings sa kanila or FPS settings sa kanila since hindi pa ganun ka-optimize dito sa chipset na to dahil bago pa nga lang. Pero ganun pa man, yung overall gameplay natin sa kanya okay. Yun nga lang, gagamit din tayo dito ng phone cooler if ever na medyo mapasagad tayo sa mga AAA game. Pero kung mga MOBA games lang at saka CODM, walang magiging problema dito. Pagdating naman sa kanyang battery, massive na rin dahil meron tong 6,500 mAh power battery capacity. And gusto ko lang linawin, ito po ay global variant. And currently, isa yan sa merong pinakamalaking battery capacity para sa isang global variant. Pagdating naman sa build neto, meron tong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, naka-aluminum alloy frame, and meron din tong glass fiber reinforced plastic back with IP68 and IP69K dust and water resistant. Kaya in overall, nasa flagship level na rin talaga yung kanyang build. And actually, yan din yung mga nakita ko sa mga phones ngayon dito sa ating 20,000 or under 20,000 pesos na mga phones. Talagang solid in terms of overall specs, lalo na sa kanyang build material, pang flagship na sila halos lahat. Pagdating naman sa display neto, medyo massive din yung screen niya dahil meron tong 6.83 inch, 120Hz, 1.5K AMOLED screen display. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tong 50 megapixel camera sensor para sa kanyang main, 8 megapixel sensor naman para sa kanyang ultra wide, and 20 megapixel sensor naman para sa kanyang selfie camera. So in overall, kung gusto mo ng phone na talagang aggressive pagdating sa gaming, may malaking battery, and also goods na goods din yung kanyang overall gaming capability at meron decent camera para sa itong Poco X8 Pro Max. Okay, next naman natin dito, mabilis lang naman at papadaanan natin itong iba kong mga best recommendation phone since yung iba sa kanila pinapaubos na lang din at meron ding decent na presyo. Unahin na natin dyan yung pinaka-favorite ko last year, which is ang iQOO Z11 Turbo Plus dahil sa presyo na under 20,000 pesos kapag naka-sale, napaka-solid ng overall na value na makukuha natin dito. Una, meron tong Dimensity 9400 Plus chipset na alam naman natin na isa sa pinakamalamig na chipset na nagamit natin noong 2025 and until this 2026. Kung meron mga phone na gagamit ng Dimensity 9400 Plus, ako rin una magsasabi, malamig yan device yan. At least, pagdating sa optimization na ginawa ni iQOO. Pagdating naman sa kanyang battery, massive na rin. Meron na tong 8,000 mAh battery capacity with 90 watts fast charging support. However, medyo pagsak pagdating sa build dahil naka-plastic frame and plastic back lang to. Pero naka-IP65 rating naman tayo dito kaya protected pa rin sa mga wisik-wisik. Pagdating naman sa display, meron tong 6.78 inch, 144Hz, 1.5K AMOLED screen display, and meron na rin tong decent camera setup. So in overall, para sa akin, panalo pa rin itong ating iQOO Z11 Turbo Plus, and marirecommend ko to para sa mga kaparakoy natin na mahilig sa isang phone na pang gaming pero gusto na malamig yung phone nila at ayaw bumili ng phone cooler. Isa to sa best recommendation ko sa inyo. Next naman natin sa listahan is yung ating Poco F7. Solid na phone din to. From SRP na 23,000 pesos, nasa 19,000 pesos na lang siya. And sa tingin ko, pace out na to ngayon sa Poco dahil doon sa link na ginamit ko sa ating after 10 months review, limited stock na lang yung available pero i-include ko pa rin dito at kung makakahabol man kayo, goods para sa inyo yan. And yung specs nito, naka Snapdragon 8S Gen 4. Solid na gaming chip yan. Yun nga lang medyo umiinit kaya kinakailangan natin gumamit ng phone cooler. Meron na rin siyang goods na 6,500 mAh battery capacity. And syempre, meron na rin itong flagship build. So in overall, goods na goods sa phone to, lalo na kung makukuha natin sa promo price niya. Next naman sa listahan natin, kung medyo namamahalan kayo sa presyo ng Poco X8 Pro Max na nasa 20,000
pesos kapag nag-sale, para sa inyo itong ating Redmi Turbo 5 Max. Basically, ito yung China ROM version ng ating Poco X8 Pro Max. And yung presyo nito, definitely mas mababa sa X8 Pro Max dahil nasa 18,000 pesos lang to na pwede pang pababain ng 17,000 pesos kapag nakasale. Pwede ka ako nagkakamali, pumalo pa to ng 15,000 pesos nung 6.6 and this darating na 7.7, kaya abang-abang kayo dyan. So kung medyo limited nga yung budget ninyo, go for this one. And also, ang maganda pa dito, hindi tinwek yung kanyang battery dahil nasa 9,000 mAh to, unlike sa X8 Pro Max na nasa 8,500 lang. And kung ano yung overall capability ng X8 Pro Max, ganun lang din yung kayang gawin ng Redmi Turbo 5 Max. Anyway, next naman sa listahan natin, special mention na lang din again, Redmi Turbo 5, which is ito yung ating Poco X8 Pro para sa kanyang China ROM variant. Yun nga lang, hindi ko siya masyadong marirecommend kasi medyo unpredictable yung kanyang presyo. Yung last check ko, nasa 18,000 pesos to, which is alam nating mas mura yung global variant. And yung pinaka-sale price niya is 17,000 pesos lang din. So, mostly, mas panalo yung global variant. Pero kung makukuha ninyo to ng mas mababa sa global variant price, mas sasuggest ko siya. Kaya, i-include ko pa rin yung link neto dyan sa description down below, kaya must check pa din. Next naman sa listahan natin is ang Samsung A56, which is good na phone din, however, limited stock na lang din. And upon checking dun sa stocks nila, wala na po tayong mabibilihan neto. Pero kung if ever man na magkakaroon ulit sila or magre-restock si Samsung, check nyo lang po yung link dito, ilalagay ko po dyan at napaka-solid ng phone na yan dahil mabibili na lang natin siya sa 13,000 to 15,000 pesos para sa kanyang original or permanent price currently. Then, next naman sa listahan natin, which is isa sa pinaka-favorite kong phone, OnePlus A6. Para sa akin, best mid-range phone pa rin to kung ako yung tatanungan ko, hindi lang talaga nagsilabasan yung Ago Z11 Turbo. Pero ganun pa man, goods na phone pa rin to. Meron tong Snapdragon 8 Elite gaming chip na alam naman natin yung capability. Meron din tong solid 7,800 mAh battery capacity and also meron din tong solid na display and also build and also balance or decent na camera performance. However, yung hindi lang goods dito yung presyo niya dahil nasa 25 to 24,000 pesos yung current presyo niya and kapag nagsisale naman siya hanggang 21,000 to 20,000 pesos. So, walang mga nagbalita sa akin kung bumababa pa to ng under 20,000 pero kung meron man, comment nyo naman dyan sa ibaba para may idea din yung mga kapare-koys natin out there. Pero yun nga, kung makakabili kayo ng phone na to, 101% solid po itong ating OnePlus A6. Isa sa pinaka-favorite kong phone na na-review sa China ROM currently. And yan lang mga kapare-koy yung best ever 15k to 20,000 pesos best phone ko ngayong 2026 at least this mid-year sale dahil ito pa lang yung mga nakikita kong nilabas na merong sulit at panalong presyo. And gusto ko lang i-take note na yung SRP nila is above 20,000 pesos talaga most of them. Pero once na nagkaroon ng sale gaya nga ng darating na 7.7, bumababa sila or mas higit pang bumababa sa 20,000 pesos which is good din. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kung meron kayong gustong idagdag or kung meron kayong gustong isama dito sa listahan natin, comment nyo dyan sa ibaba para mailagay din natin yung link sa video na to at magkaroon ng idea yung mga kapare-koys natin. Anyway, yun lang guys. Peace out at kita-kita ulit sa susunod na video.